Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Yolanda Kitchenamics. Mga kitchen, ready na ba kayo sa meriendang malambot, chewy at ubod ng sarap? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang palitaw na gawa ng aking nanay. Isa sa favorite ko ito nung ako ay bata pa, palitaw, dahil balot ito sa gata, asukal at pounded roasted sesame seeds. Simple lang gawin, mabilis gawin, pero siguradong mapapa-smile sa bawat kagat. Kaya tara na, simulan na natin! Ito ang sangkap ng ating gagamitin. Ito ay ang 500 grams malagkit rice powder or ang ating sinasabing glutinous rice flour na nabibili natin ito sa palengke, sa mga grocery store. Then dito maglalagay tayo ng 2 cups na water. Dahan-dahan lang po ang paglagay dahil iba-iba po tayo ng nabiling glutinous rice powder. May mga iba na makitubig. Yan, dito sa akin naglagay po ako ng at least 2 cups ng water. At dahan-dahan ko po itong inihalo hanggang sa ma-meet ko po yung right consistency ng aking palitaw na gagawin. Yan, dito dahil gusto ko ng 2 kulay o 2 flavor. Ito yung classic at ang yung isa naman ay maglalagay ako ng OB flavor. Yan. So, kung ano man yung gusto nyong ilagay, pwede rin naman kayo maglagay ng ibang flavor kung wala po kayong ubi. Kung yung iba naman gusto mango flavor o kung gusto pandan flavor or classic lang na puti ang gagamitin, okay lang naman yun. So, sa akin, para mas makulay, yung aking gagawin na palitaw, gusto ko yung 2 klase ng kulay na gagamitin. Ito ay ang puti or classic at saka yung ubi. So, meron naghanda ako dito ng fresh na toppings, fresh coconut. Yan, yung hindi siya gaanong matigas na coconut. So, dito para hindi siya kaagad-agad masira, steam ko yan siya for 3 to 5 minutes to prevent spoilage para mas malunggor yung ating toppings natin na coconut. At dito naglagay rin po ako ng sesame seeds dahil isa-isa na napakasarap na ihahalo dito. Yan, i-roast natin for low fire at least 2 to 3 minutes hanggang sa mag-golden brown. Ito naman, ito na ang ating na-steam na coconut toppings natin. Yan, ito. Ang sikreto ko dito sa paggawa ng palitaw, pounded yung ating sesame seeds kasi kaya pinapound natin para mas flavorful at saka mas madali siyang kainin. Diba? So yan, i-prepare na natin yung ating toppings. So dito sa toppings naman, naglagay ako ng white sugar. Pwede namang brown sugar kung wala po kayong white. Ayan, so mix lang yung ating roasted sesame seeds sa ating sugar. Ayan, at ihalo natin dito yung ating steam na coconut. Yung iba naman hindi na gumagamit ng fresh na coconut, pwede kayong gumamit ng desiccated coconut kung wala po kayong fresh na coconut. So dito dahil mas masarap sa akin yung fresh coconut dahil mas mas juicy, di ba? Yung fresh coconut, kaya ito yung aking gagamitin. Pero kung wala, pwede po kayong gumamit ng desiccated coconut na nabibili natin sa mga grocery stores, lalo na yan sa abroad. Yung gustong palitaw, wala kayong mahanap, pwede desiccated coconut, okay? So, dito, para may twist yung ating palitaw na tinuro ng aking nanay, maglalagay po ako ng filling. So, ang naisipan kong ilagay dito ay ang cheese. Pwede naman kayo maglagay ng halaya, yan, masarap din yung halaya o kaya munggo, diba? Sweetened na munggo. So, dito, tingnan yung paglagay ko nito, 2 kulay para kung pangbenta natin, mas attractive, di ba? So yan, alam niyo naman, pag mga bata, pag kumakain, kagaya ko nung bata pa ako, gusto ko talaga yung makulay na palitaw. Yan, so ang paglagay niyan, ilagay sa gitna yung ating slice na cheese, tapos balutin yan, okay, di ba? So yan yung ating paggawa. So, gawin lang natin yung ating mixture hanggang sa maubos yung ating mixture at ihanda natin dito ngayon yung pakuluan natin dito na kaserola. Kasi ito yung sabing palitaw, di ba? So, yung palitaw naman,
It comes from the word litaw kasi nafu-float yan because it's done cooking once it rises to the surface of boiling water. Diba? So, ang main ingredients lang naman dito ay glutinous rice flour which gives its chewy and sticky texture. Ito yung ating ginamit. So, yung toppings traditionally, yan, fresh grated coconut, sugar, and pounded roasted sesame seeds. So, ito yung ating pinakulong tubig. Maglalagay natin dito, no? Pagka sinasabi natin na, ayan, lumitaw na, meaning palitaw from the word Filipino, litaw or float. Luto na yan. So, wala pang ilang minuto, no? Mabilis lang talaga tong gawin na palitaw na ating kakainin ngayon sa merienda. So, once done, ilagay mo yan sa konting tubig na malamig para hindi siya magdikit-dikit. O pwede naman, idiretso mo nang ilagay sa ginawa mong toppings na fresh coconut, grated coconut. So, yan, no? So, origin nito, a classic Filipino kakanin that is been enjoyed for generations. Often passed down as a family recipe, katulad ng sa akin, tutunan ko sa aking nanay. Just like yours, nagawa ng inyong mga nanay. Ayan, so tikman na natin itong ating ginawa na palitaw. As in with a twist dahil merong palaman na cheese. Diba? Ang lagkit, diba? Na maalis yung pustiso mo dito, diba? No? So thank you for watching, guys. I hope you like our recipe. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.